Sige. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, gusto po namin marinig yung 12,000 na attendance, no, ng mga attendees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya po tayo, no, ng pagkakataon na mag-gather po tayo dito at ipagpinagdalaban po natin yung advokasya at yung matagal na po pinaglalaban ng Moro Islamic Liberation Front at United Bangsamoro Justice Party. Pinaparating ko po ang isang mainit na pagbati mula po sa liderato ng United Bangsamoro Justice Party, Party President, and at the same time, the Chairman of the Moro Islamic Liberation Front, Sir Al-Hajj Murad Ibrahim. Ako po bilang representative ng kabataan o yung tumatayong at lumalaban para sa dignidad, para po sa advokasya ng kabataan, kaya ko lang po tinanggap na sumali dito po sa politika. Hindi po namin kayang, to be honest, hindi po namin kayang kumandidato kung hindi lamang po para sa Quran, kung hindi lamang po sa Ta'atul Waliyul Amr, at kung hindi lang po para sa nilalaban ng Moro Islamic Liberation Front. To be honest, lumaki po ako sa Cotabato City. Ako po ay isang youth advocate, no? So, dito po ako nakapagtapos sa isang Catholic school sa RVM. And then, alhamdulillah, nakapag-proceed po tayo ng high school sa Notre Dame of Cotabato. So, it's the same Catholic institution. No, but after that, alhamdulillah, ay nakapag-aral po tayo dito mismo sa munisipyo ng Dato Oding Sinsuat. Kaya masayang-masaya po ako na nakabalik po tayo o nakabalik po ako dito sa Dato Oding Sinsuat na hindi lamang po makaaral ng Quran dahil dito lang po yung madrasa namin. Ito na yung harap po ng KG station, no, yung Samahad Al-Wahid Institute. So alhamdulillah, ito rin po ay pagmamayari ng mga kamag-anak po ng ating mga Abbas family, si Sheikh Bashir Hussein. Alhamdulillah. So, habang nag-aaral po kami ng Quran, mahirap po na nakikita po namin na yung tumadaan po dito sa Dato Oding Sinsuat ay yung the same na political families na halos wala na rin pong nagawang mabuti, no? Halos wala pong improvement dito sa munisipyo ng Dato Oding Sinsuat. So sa mga panahon ngayon, kahit nag-aaral po tayo ng Quran, iniisip po natin kung paano ba lumaban, no? Bilang kabataan kasi, paminsan napag-isip pa namin, parang wala na tayong chance dito sa mga political dynasties, no? Mga politicians, na paano pa tayo lumaban. So kaya po, pagkatapos po natin nag-aral ng Quran at nakita po natin yung UPJP paminsan-minsan nagkakarawan, ay doon po tayo na-inspire na alhamdulillah, meron pong MILF, meron pong UPJP na lumalaban para po sa reforma ng politika dito sa Bangsamoro, no? So alhamdulillah, nung tayo po ay in-invite, no, pagkatapos po natin maging active sa iba't ibang youth organization, kahit estudyante pa po tayo, nagiging activist po tayo, no? So kahit nag-aaral po kami ng English dito sa CSU, sa Cotabato State University, ay halos nasa labas po kami ng eskwelahan at pinaglalaban po namin kung ano po yung pinaglalaban ng MILF. Nagrarally po para sa peace process, pinaglalaban yung karapatan po ng ating kabataan, nag-engage po tayo sa maraming mga youth organizations, marami po tayong ginawa, no, sa mga youth organizations po natin, ay sinusulong po natin kung ano rin yung pinaglalaban ng Moro Islamic Liberation Front. So kaya po ako,
tinanggap ko po itong hamon ng UPJP dahil malapit po sa akin ang mga madrasa. So malapit po sa puso ko ang mga madrasa, mga marakis. Dahil sa nakikita po natin dito sa gobyerno natin, ay halos wala pa pong improvement o wala pa pong batas na nagbibigay ng malaking serbisyo para sa madaris natin. No, so kaya ang pangarap po natin ay maibago natin, magkaroon ng political reform para inshallah, no, kung kaya po natin maging mayorya o majority ng Bangsamoro Parliament, ay susundan po natin ang yapak o ang advokasya ng ating former minister ng MPHTE. Sa nakikita po natin, statistically, simula po nung nag-gobyerno ang MILF UPJP, ay 50+% ang illiteracy rate. I think alam po yan ng ating mga teachers, alam po yan ng ating mga legal at mga magbabatas. No? Hanggang ngayon, alhamdulillah, nang dahil sa gobyerno po ni Al-Hajj Murad Ibrahim and at the same time, the leadership of MILF, ay bumaba na po ang illiteracy rate ng Bangsamoro to 24 or 23% sa Barn. No? Alhamdulillah. So that is because of the leadership of the MILF. So kaya po ako bilang advocate ng educational reform, ang gusto ko po makita ay ang isang kabataan na hindi na siya nagsastruggle kung ano yung pag-aaralan niya. Kasi kami naramdaman ko po yun. No? So, mag-aaral ka ba ng markas ng Quran sa madrasa o ipagpatuloy ko yung education para magkatrabaho. So, I had that struggle. Kaya ngayon, ay nag-advocate po ako na kailangan meron pong reforma ang ating education na kung pwede lang ang isang mag-aaral ay nakapag-aral na ng Islam and at the same time ay nakapag-aral din po ng secular education para hindi po tayo pag-iwanan dito sa global developments, no? So kaya samahan niyo po kami, samahan niyo po ako na never kong inimagine, no, after 4 years na nandito lang sa Kulintam, na parang bata, wata ng Kulintam, no? After 4 years na nandiyan lang sa Kulintam, ay ngayon, nangangandidato na po para sa representasyon ng kabataan, inshallah, sa Bangsamoro Parliament, together with the Moro Islamic Liberation Front or the United Bangsamoro Justice Party. So, kaya po, iniimbitahan po namin kayo, alhamdulillah, dahil nasa atin na po ang Dato Odin so we're very happy. To be honest ako, siguro hanggang 2028 po ako magiging masaya para sa Dato Odin Sinswag. Alhamdulillah. So, maraming salamat po sa struggle po ninyo. Kami bilang kabataan, tinitignan po namin kayo, yung ating pong mga bapo, sila papa, yung ating pong leaders ng Moro Islamic Liberation Front, and we are deeply inspired. No, we are very inspired na even ang mga kabataan ngayon, alam na po nila yung tinatawag na political struggle. No, dati wala po kaming idea. No, so dati hindi pa po namin alam yung armed struggle. No, so ngayon, nandito na po tayo sa political struggle and nasabi rin nga po ni Sir Mohagir Iqbal, nakasunod po ito ay ang legal and constitutional struggle. Now, kung intindihin po natin yung ating constitution, marami pa pong mga batas na hindi po sang-ayon sa Muslim communities dito sa Barn. No? Kaya marami po tayong gustong gawin. Gusto po natin ng mas deeper na autonomy o kung inshallah, kung ipupush po natin ang independence, we need to do it and we need to have a constitutional struggle. No? So, it's definitely a long road. No? Mahaba po yung tatahakin natin. Pero I affirm, no, na bilang kabataan, kami po, actually, idol ko lang po itong mga nasa harapan natin. Mga dati ko lang po itong kilala, itong mga abogado, sila Ustad, yung ating pong
si Sir former Vice Governor, sila MP Marjani dito po sa Kabataan, sa Bangsamoro Youth Commission, sila rin po yung naghuhubog sa atin. Kung hindi po dahil sa kanila, siguro wala po kami dito. Alhamdulillah, nagpapasalamat po yung buong Kabataan ng dahil po sa liderato nila. And of course, I cannot not mention Sir Mohamed Iqbal. Everyone knows him, and we're deeply inspired po sa kanya. Even yung mga kasama ko dito, parang gusto mo pa-picture eh. So mamaya po, ay si Ma'am Aida po, yung leader ng kababaihan. Alhamdulillah, no, mukhang kahit saan naman po tayo pumunta, dito naman po, yung grupo ng kababaihan na ang hirap, kumbaga, na nakaka-intimidate sa dami po ninyo. No, yung ating pong mga babo, sa yung ating pong grupo ng SWC, alhamdulillah, si Ma'am Aida po, si Umi Aida ay napakabait po, kaya kailangan iboto po natin siya sa darating po na parliamentary elections. And of course, sila Atty. Sharif Abbas, the former, and I think the only Mindanaoan na naging Comelec chairman, isa direct po. Alhamdulillah, medyo humble lang, but andito po sa atin ay tutulong po siya na ipaglaban at ipanalo ang UBJP para po sa darating na parliamentary elections. And to the rest po na nandito po sa ating table, and para po sa iba't ibang leaders na kahit hindi man po nandito ay tuloy-tuloy po yung suporta nila para sa Kabataan, we thank you and nagpapasalamat po kami. Kaya po sa lahat po ng mga attendees po natin dito, just imagine, no, the Barn parliamentary elections, majority of the voters ng Barn and even nationally ay youth, kabataan. I think it's 50 to 60%. No, kaya very important po na hikayatin po natin yung ating mga kabataan na bumoto dahil even in their numbers alone, we can win these parliamentary elections. So, hindi ko na po papahabain. Maraming salamat po and congratulations. I relay po my congratulations to Dato' Oding Sinswa. Congratulations for having Mayor Baba Abbas as your mayor. Congratulations po. And don't forget, no, bilang practice na to sa pangandidato, iboto niyo po ako, Sulfi Abbas, #1 sa Malota. Shukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.